Hindi para sa atin tong saddle na to. Pumunta tayo sa Cycle Art sa Quiapo para tingnan yung dalawang Cell Italia na saddle. Yung nasa left, yan yung Model X Comfort. Tapos yung nasa right, yan yung Model X na medyo konti lang yung padding niya. Na-curious lang ako dun sa saddle ni Raymond, yung nakasama natin sa Batman Loop. Kasi minimal lang yung padding ng saddle niya nun. So ngayon, itetest lang natin kung okay ba siya for gravel bike. Habang kinakabit ko yung saddle dun sa Cycle Art, may dumating na naghahanap din ng same model. Kaso last piece na to. And naresibuhan na ako. So, sabi ko, after testing, pwede kong ibenta ng 1.8 from 2K, which is ang original price niya is 2,420. So, hello! So, initial impression dun sa saddle, ang sakit sa puwet. Yung buto ko, yung sit bone, talaga nakakonekta dun siya sa saddle, nararamdaman ko. Versus dati na hindi ko nararamdaman. Siguro dahil naka-backpack ako. So yun, initial ride, masakit sa puwet. Wala pang adjustment ko ha. And kasi may backpack siguro ako. Mabigat. Mga 7 kilos siguro. Kaya may weight, added weight yung sa likod ko. Papunta sa sit bone, papunta sa puwet. Yun. Kaya masakit pa. Try kong i-abante or i-atras. Adjust. Pag uwi, adjust ulit. Bukas, pag nag-ride, adjust ulit. Walang katapusang adjust. Ang kapit ng ano niya. Ang kapit. Kumakapit siya sa cycling shorts. Parang tinutusok yung puwet ko. Parang yung seat bone, yan, yung sa screen. Yung dalawang buto sa baba ng puwet mo. Tapos parang nakatusok siya. Nararamdaman ko na. Siguro dahil mabigat yung bag ko. Kaya nag-add ng extra weight. Pero not sure pa kung test natin kung pag walang bag. Pero maganda siya. Hindi siya sumasabit sa sa legs. Yung design niya. Gusto ko na i-try kapag walang bag. Pagka uwi siguro ay bukas na. Pasok pa tayo mamaya. May pasok pa mamaya. Bukas ko na itetest. Ito yung Cell Italia Model X. Nakalagay dito Boost. And ang ganda ng shape niya. Napakaangas. Ang slick ng design. Kasi one piece lang to. Wala siyang glue. Walang kahit one piece lang. Napakahaba ng railings niya. So yan yung adjustment mo is ang haba. Dami mo pwedeng gawing adjustment. So okay siya. Okay siya for road bike. Hindi to para sa atin kahit napakaangas niya. Kasi ang angas talaga tingnan Ang angas. Itong saddle na to, design siya for aggressive riding. Kasi usually mountain bike, 'di ba? Makakapal yung padding kasi naka upright position. Kung yung position mo is nakaganto, lahat ng pressure diyan, sakit sa buto 'yan. Ito, kailangan natin i-spread yung weight. So, kailangan mo maging aggressive. Gaganyan. So, para mas malaki yung area para mag-distribute ng weight. So, yan. Naka-aero. Hindi lang ako sanay mag-aero position kasi gravel to. Dinadaan ko sa mga gutter-gutter. Ngayon, kung mag-aero position ako doon, alam kong matatagtag. So, kailangan kong tumayo dun sa saddle. Okay, so conclusion, hindi siya pasok sa riding style ko kasi more on upright ako pag nagba-vlog. Hindi ako pwede mag-vlog ng nakayoko. Tapos so pag umupo ako ng diretso, natutusok yung seat bone, yung buto. Nararamdaman ko yung dalawang naka-poke dun sa saddle. Kaya ang sakit. Bye bye saddle na maganda at maangas. Amoy kape. Ano natin? Pwede yung saddle ulit natin. Test ride ko. Ano feeling? Test ride after. Yan. Lambot na ulit.
Okay na ulit yung pet natin. Kung may budget kayo for bike fit, siguro kaya nilang i-fit sa'yo ito, yung mga saddle na halos walang padding. And babawiin siya siguro sa cycling shorts. Ako naman, hindi ko kayang gumastos ng mahal sa cycling shorts. Okay na ako yung sa tig 1K, tig 500. Yung iba, di ba, umaabot ng mga 5,000 yung mga high quality na cycling shorts or bibs. Para sa mga saddle for gravel bike, since matagtag yung riding style nito at more on upright, kailangan natin ng padding sa saddle natin. And kahit napakaangas nitong saddle, wala pang pang mga aero position, which is perfect sa mga naka-road bike. So, yun. Peace out.